is to use the moment that we have called today. Yan, yung today mo, araw-araw. Today is a brand new day. Every day is a brand new day. Every day is a brand new day. Amen? Sabi nga, the only thing that we can participate with God, is to use the moment that we have called today. Yan lang po ang ating isa sa ating magagawa. Kung ano ang ating magagawa, walang iba, is to use the moment that we have called today. Ayan ang ating Kaya bawat tao ay meron pong unique na dinadaanan. Unique na ating paglalakbay. Kaya kailangan po na maintindihan natin bakit merong salitang araw. Bakit merong araw tayo para sa Panginoon? Bakit ang Lord merong ding dapat araw sa iyo? Binigay na araw para sa iyo. At bakit? Kasi kailangan maintindihan natin kasi how do you see yourself today compared yesterday? Paano mo ba tiningnan ang iyong sarili compared yesterday? Paano mo ba tiningnan yan? How do you see yourself today compared yesterday? Okay, anong sabi ng iba? Kumusta ka na ngayon? Eto, mabuti kaysa dati. Tama, mali? Oo, kung mabuti ka na, kumusta ka na ngayon? Eto, mayaman pa rin. Okay? Walang pera, pero parating pa lang. Di ba? Walang pera, pero parating pa lang. Di ba? Parating pa lang. Mayaman, pero parating pa lang ng lubos-lubusan. Amen po ba? So, how do you see yourself today compared yesterday? Paano mo ba tinignan yan? Kagahapon, birthday na Nanay Cora. Di ba? Parang kailan lang yun? 76 na siya. 1992, nandoon ako, binata ako. Nandoon ako sa lugar nila. 1992, si Nanay Cora hanggang ngayon nandyan pa rin. Sila Nanay Diding noon. 1992, andoon ako sa squatter. Squatter pa ba dati yon? Squatter pa dati, no? Ngayon na-award na yung lugar. Ngayon, dati sa squatter pa yun, nandoon kami sa sulok. Ngayon, nag-birthday siya ng 76. Napuntahan ko yung lugar. Meron na silang ang tawag nyon? Parang coliseum yun, no? Covered court. Meron na silang covered court. Ang ganda ng pagkagawa. Oo. Nung kagahapon, tinignan ko, di ba dyan tayo sa chapel na yon? Yung chapel na yon, tapos may shortcut yon. Dadaan sa tapat ng chapel na may shortcut doon. Doon kami dumadaan dati. Oo, di ba? Alala ko pa yon. How do you see yourself today compared yesterday? Di ba? Ikaw ba'y palago ng palago o palugo ng palugo? Ikaw ba'y palago o palugo? O ikaw ba'y palugo o palago? O kailangan palago ng palago? Anong lumalago? Buhok? O nagbabawas ng buhok? Ako, bawas na. Okay, so kidding aside, ano po ba inintindi mo sa pagkakaintindi mo? Ang sabi ng Panginoon ganito, sa Psalms 118 verse 24 to 25. Ito ang pinasasabi niya, this is the day that the Lord has made. Basahin natin, 1, 2, 3, go. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Verse 25, save now, I pray, O Lord. O Lord, I pray, send now prosperity. Wow, galing, no? I pray, O Lord, save now, I pray. Sinong gustong iligtas bukas o ang kaligtasan ay ngayon? Ngayon, save now. Kapag sinabing save now, ano po ang isi-save sa buhay mo? Una, yung spirit mo maligtas. Ang spirit mo maligtas mula sa dilim patungo sa liwanag. Yan pinakamatindi yan. Save now. Yung iligtas ang iyong spirit mula sa dilim patungo sa liwanag. Save me now, Lord. Ang kasunod na gusto niyong maligtas, financial. Lord, save now my finances.
Paano ka bibigyan ng finances? Sabi niya, bibigyan kita ng lakas upang managana ka. Bibigyan kita ng lakas. Save now. Kaya nga, kaligtasan pa rin ang spirit mo maligtas. Bibigyan kanya ng lakas. Lord, I pray, save now. Save now, I pray, O Lord. Bibigyan kanya ng lakas upang managana ka. Sabi ng Deuteronomy 8:18. Di ba? 8:18. Di ba? Sabi niya doon, bibigyan kanya ng lakas upang managumpay sa iyong kalagayan. Ano man ang kalagayan na yan, physical, spiritual, natural, lahat po yan, save now. At sabi dito, O Lord, I pray, send now prosperity. Ano itong prosperity na ito? Ito po yung prosperous ba dahil marami kang pera? Ang prosperity, yung meron kang karunungan. Yung prosperity, meron kang kaalaman. Yung prosperity, meron kang kaunawaan. Mag-prosper ka in all aspects. Mag-prosper ka in all aspects. Kaya nga, that is the greatest day, the day we accepted Christ Jesus as our Lord and Savior, the day we accepted Christ. Yung araw na yon na dinanggap mo si Kristo Jesus, dinanas mo ang kaligtasan. Dinanas mo ang kalayaan. Yung araw na yon ay araw ng iyong kalayaan. Kaya ito yung araw na to, this is the day, is today, is the day na mararanasan mo ang iyong kaligtasan. Mararanasan mo ang iyong kalayaan, yung hirap na hirap ka yesterday, na ikumpara mo, hirap na hirap ako noon, ngayon ay madali na lang. Di ba? Hirap na hirap ako noon, ngayon madali na lang. Ano ang madali? Sabi ng 1 John 5:3, hindi mahirap sundin si Lord. Hindi mahirap. To obey God is not a burdensome. To obey God is no longer hard for you. It's easy for you today because the day that we accepted Christ Jesus as our Lord, that is the greatest day God began a good work in you and through you. That is the greatest day God began a good work in you and through you. God began a good work in you and through you. When the day you accepted Christ Jesus as your Lord and your Savior. That is the day God began a good work in you and through you. Alam niyo po, and one day God will complete it. God will complete it. Because why? We will see Him face to face. We will see Him face to face. As He is, so are we. As He is pure, God also purified us. As He is, we will become like Him. That's why the greatest day God began, the day you accepted Christ Jesus as your Lord and Savior, that is the greatest day God began a good work in you and through you. Amen? God began. Nag-umpisa si Lord sa buhay mo. Nag-umpisa si Lord sa iyo. Nag-umpisa talaga siya sa iyo. At ang tanong ko dyan, nagpa-umpisa ka ba? Ang tanong ko dyan ulit ay magpapatuloy ka ba? Huwag kang papayag na malingat ka. Huwag kang do not steps on the right or step forward at the left. Forward pa rin yun, kaya lang go straight forward. Straight forward. But yung forward mo is straight upward. Paangat. Amen? Hindi lang forward, paangat. Upward. Kailangan paangat. Kailangan sulong ka, paangat. Kaya nga, when the day na si Lord nag-umpisa sa buhay mo, nang si Lord nag-umpisa sa buhay mo, make the most of your time. Use the most of your time. Yung iyong araw na ikaw ay si Lord nag-umpisa sa'yo. Maging wise ka sa oras mo. Kanina sa kusina, kumain kami. Sabi ng mga bata, sabi doon, Pastor, lagi na lang lauoy.
Lagi na lang, ah, gulay. Ang sagot ko sa kanila, di nyo ba alam? Akala nyo gusto ko rin to? Ha? Akala nyo gusto ko rin? Hey, kaya ko lang kakainin ko. Kakainin to dahil hindi ko gusto to, pero kaya ko kakainin dahil kailangan ko to. Naalala nyo, nadapa ako dyan. Nung nadapa ako, yung yung dahon ng oregano, ginunguya ko yun. Direct sa labi ko. Pero anong resulta? In just 3 weeks, nakabiyahe pa ako ng UAE. In just 3 weeks. Di ba? Kung gusto mong gumaling, kung gusto mong maintindihan the greatest day that God began a good work in you, meron kang isaalang-alang. Pakiramdam mo. Panlasa mo. Paano mo ba dinisiplina ang panlasa mo? Kaya nga makikita nyo po, God gave you the ability, the identity. God gave you the identity through Christ. Binigyan ka ng ganyang kakayanan, binigyan ka ng ganyang pagkatao. Yung pagkatao na yan, kasama yung ugali. Kasama yung ugali na yan. Yung pagkatao na yan, ito yung iyong katauhan. Alam niyo po, sabi ng Romans 4:17, God calls those things which do not exist as though they did. God calls those things as though they are. Ikaw, tinawag ka, meron kang nilagay sa iyong buhay. May nilagay sa buhay mo. May nilagay na kakayanan sa buhay mo na mayroon kang kailangang ipakilala sa sarili mo. Yung identity mo na yan, para ikaw manatili yung identity mo, malusog ka. Sabi mo, malusog ka. O, di ba? Malusog ka. Sabi mo sa iyong katabi, malusog ka ba talaga? Oo. Malusog. Kaya may gagawin ka. Magpapalusog ka. Kaya pa, yung katauhan mo, ingatan mo yan. At ang katauhan na yan, identity mo na yan, ay identified ka with Christ. Identified ka with Christ. Ang identity mo na yan, spirit, soul, and body. Yung spirit mo, yung soul area mo, malakas. Ang spirit mo, yung area mo, example, si Abraham. Siya po, ay meron silang katangian Merong nilagay sa buhay nila, Abraham, father of nations, di ba? Ama, nagpakamagulang ng mga bansa-bansa. Si Jacob ay naging prinsipe. O, di ba? Prinsipe yan. Si Gideon, naging mighty man of valor. Si Peter, naging isang bato. Peter from Simon Barjona, pinalitan yung pangalan niya into Peter na ang ibig sabihin ay rock. Cephas means rock. Cephas means rock. Kaya mga kapatid, merong katangian ka. May nilagay si Lord sa buhay mo. May katangian nilagay si Lord sa buhay mo. Mayroong ikaw identity. Ang identity mo, malusog na pagkatao meron ka. Minsan yung external lang ay napalusog. Huwag naman yung external lang. Meron pong spirit, meron ka. Ito po yung paano kang nagpakamagulang sa mga anak mo. Paano kang naging para na ikaw ay prinsipe. Hindi ka slave. Hindi ka sinner. Ikaw ay pinatawad na. Kaya ang tawag sa iyo ay prinsipe ni Lord. Amen po ba? Si Gideon ay hindi po pipitsugin na tao. Siya po ay mighty man of valor. Valor pala yan. Okay. Kaya nga kung makikita nyo po, nandoon yung confident ka. Hindi ka na insecure. Yan ang identity mo. Confident ka, hindi ka insecure. Hindi ka nagkukumpara sa iba lagi. Hindi ka nagkukumpara sa iba lagi. Ikaw ay secured sa presence ni Lord. Amen po ba? Ikaw ay secured. Meron kang ganyang kakayanan. Kahit na itong external na ito,
ay marami kang nararamdaman, okay lang yan. Basta magpatuloy ka na I am what I am because of the Lord Jesus. I am that I am because of the Lord Jesus Christ. Amen? Ako'y ako dahil kay Kristo Jesus. Ako'y ako dahil kay isa ko ang Panginoong Jesus. Ako'y ako dahil ako ay sabi ng Revelation chapter 5 verse 10, sabi doon, I am king. I am a priest of God. I am kings. Kumbaga, ikaw ay hindi pipitsugin. Kaya hindi ka insecure, confident ka, ikaw ay connected sa Diyos, meron kang creativity sa buhay mo. When God began in your life, God gave you the identity with Christ Jesus. Binigyan ka ng identity, I am the Son of the living God. I am the Son. This is the day na sasabihin mo sa iyong sarili, I am the Son of the living God. Amen? Anak ako ng Diyos, hindi ako alipin. Anak ako ng Diyos, tagapagmana ako. I have this creativity inside me. Since the day when I received the Lord Jesus Christ, there is an activity or creativity within me that activates in my life, that enable me to do what we call the supernatural. Enable me to do. God enable me to do something supernatural. Kaya yung kamay mo, pinagpapala yan. Yung kamay mo, may creativity dyan. Ang kamay mo, bibigyan ng wisdom ni Lord ang iyong isip, yung diwa mo, yung thought pattern mo, bibigyan ka ng isipan na masigla, bibigyan ka ng kakayanan ng gift, bibigyan ka yan. Kaya spirit, soul, and body, nagmamatch po yan. Pati katawan mo, kasi ano ang mangyayari kapag meron kang mga pera, meron kang giftings, kung ang katawan mo ay mahina na. Ano mangyari? Di ka na makagagawa pa, di mo na mai-enjoy ang pagkaing masasarap. Di ba? Anin naman yung masarap na pagkain, yung katawan mo ay wala na lasa. Wala na appetite. O, di ba? Lugaw-lugaw na lang. Hallelujah. Nagpunta nga ako ng Isabela, laki-laki nung bahay. Sabi niya, ang laki na ito. Ilang sala yata ang napuntahan namin. Unang sala, pangalawang sala, doon kami pa sa pangatlong sala. Alam mo, sabi niya, Pastor, itong bahay na to ay natayo dahil sa aking yabang noon. Nung nakilala ko na si Lord, nagsisi ako, ba't ganito kalaki bahay ko? Ang laki! Oo, tapos may hotel sa likod. May hotel siya sa likod. Tapos, ang matindi, wala pa siya sa Panginoon, may malaking sabungan sa likod. Hektarya yata yung lupa na yun. Grabe, may mga manggagawa siya, ang dami-dami. So, pumasok ako sa bahay niya, doon kami nag-prayer meeting, doon kami gumawa ng gawain ng Panginoon. Alam mo, sabi niya, Pastor, nakakapagod din pala yung daming pera. Nakakapagod din pala kapag marami kang pera, di mo alam anong gagawin sa kanila. Nung dumating ako doon, silang mag-asawa, habang nagipag-usap ako, ito ngayong time na sila po ay magpapagamit kay Lord. Palakpakan natin si Lord. Nakita nila ang kanilang identity. Nakita nila, na-define nila kung sino sila. Na-define nila, naging confident sila, naging connected sila, naalis nila ang kanilang maskara. Iyon yung araw na namasabi niya that this day, today, Pastor Dong, nung makilala ko si Christ, ang aking araw naging powerful day always. Di ba? Alam mo ba, mayaman ka na, may Kristo ka pa, ibang klase ka na noon. Amen po ba? Na-develop sa kanila yung kanilang confidence,
na I am with Christ, I no longer a sinner, pinatawad na ako, God already forgiven me, God already, yung connectivity nila kay Lord, ang taas. At sabi niya, Pastor, nasabi niya, nung nakausap ko siya sa eroplano, alam niyo po ba kung kailan ko lang siya nakausap? Kasabay ko lang sa eroplano. At nung nakasabay ko sa eroplano, share siya ng share sa akin. Opo ako ng opo, blessed na blessed ako. Pagsakay ko sa eroplano, pagbaba ko sa eroplano, yung kanyang sasakyan, Pastor, kung gusto mo, sakay ka na sa aking sasakyan, ihahatid na kita. Sa eroplano ko lang nakilala yon. Tapos sabay sabi niya, Pastor, pwede ba ako makipag-schedule sa'yo? Sabi ko kinabukasan kasi uuwi kami agad. 4 days lang kami sa Isabela. 4 days lang kami. Sabi niya, uuwi kasi kami kagad. Pwede ka ba bukas? Agad-agad, nagmamadali siya na ako ay dalhin sa bahay niya. Ay, pagpasok ko naman, gulat na gulat ako. Sus, mayaman pala. Sobrang yaman pala doon. Hektarya lupa. At ang magandang balita, mayaman na, may Kristo pa. Ay, grabe, Ay, hallelujah. Saan ka na? Saan ka pa niyan? What can you become? And what could you do? Kung alam niyo po, kapag ganito ka connected, kapag ganito ang iyong buhay mo puno ng creativity. Ano pa bang dapat mong magawa pang iba doon? Madami na, lalo. Kasi ang buhay mo may creativity. Ngayon, sabi niya, sa edad niya na yun, siya ang nagba-Bible study. Alam mo, ilang taon niya na? 80 plus na. Pero siya ay mainit mag-Bible study. O, di ba? Huwag mong sayangin yung araw mo. Sabihin mo sa iyong katabi, ito yung araw mong magpagamit kay Lord. Alam mo, hallelujah. Sunod, number 2, this is your day. Today is your day. God made your life have eternal value. This is your day that the Lord has made. Sabi doon, He has set eternity in their hearts. He has set eternity in their hearts. So, ibig sabihin, He has set eternity in their hearts. God made your life have eternal value. Meron pong eternity within you. Katawan mo lang, ang katawan mo lang mag-i-expire. Pero yung iyong nakatira dyan, may eternal po yan. Yan po ay eternal being. Yan po ay merong sinabing life eternal. At ang eternal life mo ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang eternal life mo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ni John, chapter 12, verse 26, sabi ni Jesus, if any man serve me, him will my Father honor. Ang sino mang maglingkod sa akin, ay talagang siya ay pararangalan ng Panginoon. Maglingkod, pararangalan ka ng Panginoon. Kaya nga po sa 1 John chapter 3, di ba? Beloved, now we are the children of God. 1 John 4:17, di ko nalagay dyan. As He is, so are we in the world. As He is, so are we in the world. Ibig sabihin, meron pong tinatawag as you are in the Spirit, you are in heaven. As we are in the Spirit here, kapag nandito tayo sa Spirito ngayon sa lupa, nandoon nakakonect tayo sa langit. Bakit ko nasabi? Si Stephen, habang binabato, sa Acts chapter 7, habang siya ay binabato hanggang mamatay, siya po ay nakakita na si Jesus ay nakaupo, ay biglang tumayo sa kanan ng Ama. Ibig sabihin, to be in the Spirit is to be in heaven. Yan po yung eternity, you echo the eternal life here on earth. Nag-i-echo ka na may eternity. He sets eternity in their hearts.
Alam niyo po, to be in the Spirit is to be in heaven. Alam niyo po, kapag meron kanya dito pa lang sa earth, lupa man ay, kaya pakita mo yung langit mo sa katabi, ha? O yan, pag nakangiti, wow, langit. O, di ba? Pag nakangiti, wow, langit. Pag walang pera nakasimangot, ewan ko lang kung ano yan. Kailangan nakangiti. Lagi mo sabihin sa sarili mo, oh Lord, meron ako, may eternal value ako. Ako ay mahalaga, hindi ako pipitsugin. Ako ay hindi po laging kawawa sa buhay na ito. Ako, know who you are, not a sinner. Know who you are, not a sinner, but a servant of God, the temple of the Holy Spirit. Know who you are. Hindi ka makasalanan. Ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Nang humingi ka ng tawad, faithful si Lord na ikaw ay patawarin. Faithful si Lord. Kaya nga sabi nga know who you are, not a sinner, but a servant of God, but the temple of the Holy Spirit, dwelling place of God. Ikaw ang temple ng Holy Spirit. Nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya God made you a man with value. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, mahalaga ka. Mahalaga ka. Alam mo ba, huwag mong basahin ang sarili mo dahil wala kang pera. Pag wala ka ng pera, wala naman ako. Wala akong kwenta. Ha? Sino sabi sa'yo wala kang kwenta? Ikwento mo sa kanilang may kwenta ka. Ikwento mo. Sino ditong may magagandang kwento? May kwento ka. Pag may kwento ka, sinamahan ni Lord yan, may kwenta na yan. May kwenta yan. Ikwento mo, ikwenta. At kapag may kwenta ka, may dating ka. At kapag may dating ka, may datong ka. Di ba? Yun, may datong ka. Amen po ba? Know who you are. Hindi ka pipitsugin. May Kristo ka. Nang makilala mo si Kristo Jesus, nang ipinanganak sa buhay mo si Kristo Jesus, hindi ka pipitsugin. Pinatawad ka na sa iyong kasalanan nung humingi ka ng tawad. Magpatawad ka rin. Di ba? Yung mga taong nagkasala sa iyo, magpatawad ka din. Amen po ba? Know who you are. Meron kang parehong espiritu. The same spirit that raised Jesus from the dead dwells within you. You carry that same spirit. Nung si Kristo'y nabuhay na mag-uli, kasama kang binuhay kasama ni Kristo. Kaya nga, He will promote you. Ikaw ay iaangat niya. Kaya nga, ikaw a man with a high value. Kasi when the Holy Spirit dwells within your spirit, that spirit that you have is the same spirit God raise you up and promote you. Alam niyo po ba, kaya kang iangat ni Lord? Alam mo, ang problema natin ito ay believe. May problema tayo sa pasalitang believe. Kaya nga, sabi nga if the spirit of Him, sabi ng Romans 8:11, if the spirit of Him dwells in you. Diba? Know who you are. Kilanlin mo sino ka. Sino ka ba talaga? Kung si Kristo ang nananahan sa iyo, hindi ka na laging makasalanan ako. Hindi ka na lagi na lang ako. Lagi na lang dinidiin mo ang sarili mo. No, you are a servant of God. Hindi ka laging alipin ng kasalanan. Lingkod ka ni Lord. Amen po ba? Lingkod ka ni Lord. At pag naglingkod ka kay Lord, God the Father will honor you. God the Father will honor you. You are a man with a high value in the eyes of God. Nang tinanggap mo siya, tao ka ni Lord na mayroon kang halaga. Kasi bakit? Yung binigay ni Kristo sa iyo, yung buhay na pinantubos sa iyo,
ay hindi po bagay, hindi ginto, hindi pilak, kundi buhay ni Kristo Jesus ang pinantubo sa iyo. At alam niyo po ba, dahil tinubos ka, yung katawan mo ay hindi yan sa iyo. Yung katawan mo, sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, yung katawan mo hindi yan sa iyo. Ang katawan mo ay pag-aari ni Lord, lingkod ni Lord, at dahil lingkod ni Lord, nananahan sa iyo ang Espiritu niya, at yung Spiritong nananahan sa iyo is the same Spirit that raised Christ from the dead, is also the same Spirit who will raise you up. Kaya walang humihirap ng nananalig sa Diyos. Wala akong humihirap. Tanong, Pastor, bakit maraming mahirap? Bakit hindi pare-pareho ang blessing? Bakit pareho naman kaming nananalig, tumatawag sa Ama sa langit, tumatawag sa tagapagligtas, tumatawag sa Holy Spirit pare-pareho? Pero bakit hindi pare-pareho ang blessing? Kasi simple lang ang sagot. Dahil hindi pare-pareho ang sukat ng ating sisidlan kung saan ang ating paglalagyan. Pangalawa, sabi ng Romans 12:3, ang ating pananampalataya, God gave a measure of faith each one, each individual. God gave a measure of faith allocated to each one. May allocation na paniniwala, meron tayo pare-pareho. Iba-iba ang sukat. Kung blessing ang pag-usapan, bakit hindi pare-pareho? Dahil hindi magkapareho ang ating sukatan. Halimbawa na lang, ba't hindi pare-pareho ang ating kalusugan? Dahil hindi pare-pareho ang sukat ng ating appetite. Merong gustong gumanang kain talagang kahit na may high blood ay talaga naman ang taba kung kumain. Kung kumain ng taba, wagas. Tama o mali? Hindi pare-pareho ng measure of faith. Meron di pare-pareho din ng measure ng appetite. May iba-iba, walang ganang kumain ng gulay, samantalang yun ang pampalusog. Pero ang kinakain kayo, nagkakapakpak na eh. Puro karne eh. Pero alam naman niya na pampalusog. Alam niya, sino nakakaalam na ang gulay pampalusog? Sinong nakakaalam nung si Daniel ay nandoon sa Babylonia, ang pinili niya lang, bigyan mo lang ako ng 10 araw, bigyan mo ako ng gulay. Pero ang alam nung katulong, nung hari, ay yun yung pampalusog na pinapakain at isiniserve sa kanila. Doon sa 3, bigyan nyo lang kami ng 10 araw na palugit. Bigyan nyo lang kami, puro gulay, huwag nyo kaming bigyan ng puro karne. Kasi ang alam nung alipin na tagapag-alaga sa kanila, yung pagkain, yun yung pagkain pampalusog sa kanilang lahat base sa balita ng kaharian. Pero anong pinili ni Daniel? Bigyan mo na ako ng gulay. Nako, yung katulong natakot. Nako, papatayin ako ng hari pag kayo pumayat. Oh, anong alam nung katulong? Yung pagkain bigay ng hari ay pampalusog. Oh, ang alam ng katulong, yung taga-alaga sa kanila, nako, papatayin ako ng hari pag nangyari, hindi kayo lumusog. Ang sabi ni Daniel, bigyan mo ako ng 10 araw. Ibigay mo lang yung pagkain gustong ipakain ni Lord sa akin. Binigyan ng gulay, 10 araw nakalipas, yung binigyan ng pagkain galing sa hari, na alam ng lahat yun ang pampalusog, silang lahat ay putla, si Daniel at si Meshach, Shadrach at Abednego, sila'y namumula na parang kamatis. Yung kanilang pisngi, napakakinis, napakagwapo nila. Ano ang pagkain? Ano ang pagkain? Ano ang kinakain mo? Tanungin mo ni katabi. Anong kinakain mo?
Di ba? Alam mo, ito, challenge yan eh. Alam mo, ikaw, ikaw yan eh. Paano mo masabing ikaw ang, paano mo mababalyo ang sarili mo? Una, pagbalyo mo sa kalusugan na lang. Kalusugan na lang. Paano mo binigyan? Paano mo tinato ang sarili mo sa physical? Physical law. Paano mo nga, ikaw, mas matindi pa ngang magpuyat kung maglaro ng ML eh. Nagpupuyat ka. Pero pagdating sa gawain ni Lord, biro mo, matindi kang magpuyat, manood. Masaya ka naman. Pero ang tanong, ano yung masaya bang nagpapalusog? O may masayang nagpapahina? Alam mo, kung ikaw a man with a high value, spirit, soul, and body, iniingatan mo yan. Tingnan mo, kaya nung nagpa-check up ako, wow, gusto nyo marinig? Clear. Okay ang dugo ko, okay ang sugar ko, okay ang katawan ko. Pilay lang talaga eh. Si Lord ang bahala nito eh. Di ko kaya to eh. Pero, makinig kayo, are you ready? Sa John chapter 5, di ba? Paborito kong word to eh, lagi eh. Sa John chapter 5, verse 6 and 7. Sabi ni Jesus doon sa cripple. Di ba? Sabi ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Di ba? Do you want? Are you well? Sabi ng Bible sa verse 7 ng John chapter 5, the sick man answered, do you want to get well? Sabi ni Jesus. The Bible said, the sick man answered. Hindi sinabi doon, the crippled man answered. Magkaiba yung the crippled man answered sa sick man answered. Ano yung pagkakaiba? Kasi yung crippled man answered, crippled talaga externally yun. Di makalakad, crippled. Di makalakad. Pero sinong naniniwala? Pwede kang maging crippled pero malusog ang isip. Sinong naniniwala? Pwede kang pilay pero ang spirit mo ay strong. Sinong naniniwala? Maaring externally ay sa harap ng tao, sasabihin mo na ang katawan mo ay hindi katulad ng katawan mo. Pero napansin mo ba na ang each man, God gave a measure of faith allocated to each one. Bakit hindi pare-pareho ang blessing? Dahil hindi pare-pareho ang ating pagsagap. Ang sukat ng ating pagsagap. Kaya sabi ni Jesus, do you want to get well? The sick man answered. Ibig sabihin, yung taong yon, mayroon pong sakit. Ano ang sakit? Sabi nung crippled, sabi nung sick man na yon, walang bubuhat sa akin. Walang bubuhat sa akin. Walang mag-aangat sa akin. Walang magdadala sa akin doon sa fountain. Bago ako makarating sa fountain, ay nandoon na, naunahan na ako. Kasi tuwing kakalaw-kawin yung tubig sa fountain, ay talagang gumagaling. So, sabi ni Jesus, doon sa gilid, gusto mo bang gumaling? Ang sabi the sick man answered, itong taong ito is a sick man. May sakit ho talaga. Ano ang sakit? Maaaring externally may sakit, pero mayroon pang isang sakit spiritually. Alam mo kung anong sakit? Jeremiah 17 verse 5, parurusahan ko ang taong umaasa sa lakas ng kapwa-tao na may hangganan. Ulitin ko, ang mga taong sumasandal sa taong may hangganan ay pinarurusahan ni Lord. Iyan ay isa sa sakit.
ang mga bata na walang iba, puro dependent sa'yo. Hindi mo tinutulungan paano ma-develop ang sarili. At so, yung sick man na ito, kaya tinawag na sick man, the answer is the sick man answered, because why? Itong taong ito, umaasa na may bubuhat sa kanya, dalhin sa fountain. Kaya ang sabi ng Bible, 38 years na naghihintay gumaling, hindi pa rin gumaling-galing. Imagine mo to, 38 years, hindi makalaya-laya. Bakit? Wrong focus. Mali ang focus sa buhay. This is your day, brothers and sisters. Ito yung araw na yung focus mo na yun, maayos mo yan. Ito yung araw na mag-focus ka sa Panginoong Hesus. Ito yung araw na ang Panginoong Hesus, ikaw ay binibigyan ng mataas na value. Hindi ka pipitsugin, hindi ka maliit, hindi ka walang kwenta. May kwenta ka sa harapan ng Diyos. You carry the same spirit. God is offering you a spirit. Do you want to get well? Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang lumaya? Hallelujah! Baguhin mo ang iyong mindset. Imagine mo, 38 years, nandoon na, naghihintay na makauna doon sa fountain. Makauna doon sa fountain, merong alam mo kung bakit hindi siya makakarating? Bago siya makarating, may nakauna na. Kasi umaasa siyang may bubuhat sa kanya. Alam mo, mga anak, kung gusto mong lumaya, huwag kang umasa sa lakas ng kapwa-tao na may hangganan. Gawin mo yung dapat mong gawin. Magbabago ang iyong araw. This is your day. The day that the Lord has made. Bago yan, magyangari yan. Save now. Save now. Save yourself. Iligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo isang araw. Mga kapatid, ang mga magulang mo lilipas. Ikaw din lilipas. Pag ikaw may mga anak na, ikaw din lilipas. Lahat lilipas. Eh ano nang ginagawa mo paglipas nila? Hindi naman tayo nananalangin magulang natin mawala. Pero talagang aminin natin, uuwi talaga sila sa kanilang palagiang tahanan. Pero bago sila umuwi, anong ginagawa mo? Kaya ito yung araw mo na gawin mo dapat ang dapat mong gawin. Amen to that? Alam mo ba? Alam niyo naman yung kwento ko. Andito ang nanay ko. Yan, ang nanay ko. Yan, tayo mama. Yan, ang nanay ko. Ayan. Oh, alam niyo na ang kwento namin. Sa mga hindi nakakalam. 9 years old, wala lang siya talagang magawa. Iniwanan kami. Nanay yan. 8 kaming magkakapatid. Yung 2, dala-dala niya sa Maynila. Yung 6, iniwan niya sa probinsya. O diba? Ako pa ang may kapansanan. O diba? Madali ba yon? Sa isang nanay, iiwanan yung taong may kapansanan. Hindi, wala lang talaga siyang magawa. Kasi iniwanan siya ng asawa niya. Iniwanan siya ng tatay ko. Diba? Sino mag-aakalang iwanan ka ng ganyan? Ang pakiramdam ko noon, para kami mga tuta na pinamigay sa iba't ibang bahay. Pero doon natuto ang aking sarili na hindi ako pilay. Kasi bakit? Na working student ako sa bakery. Hindi ako pabigat. Pero ako yung the only begotten son. Na may saklay. Kaya makikita niyo po, you are a man with a high value. Sa harapan ng Panginoon, mayroon kang, ikaw ay may kwenta. May halaga ka kay Lord. Huwag mong isipin laging kawawa ka. Huwag mong isipin laging makasalanan ako. Huwag mong isipin laging, no, you are the dwelling place of God. Ikaw, ang Diyos ay nais manahan sa iyo. Nais ang buhay mo ay ipihit niya sa magandang buhay. Kaya araw mo to. Ikaw na nasa Zoom, araw mo talaga to. Ikaw nasa Facebook, araw mo ito.
Hindi ibig sabihin meron kang nangyaring pangit. Pangit na yan, buong buhay mo. Hindi papayag si Lord na papangit ang buhay mo dahil sa mga kwento mo noon. Ikaw, ang buhay mo ay was not defined by your past. Hindi, tapos na yon. Kaya nga, itong taong ito, bandang huli si Jesus, sinabi pa rin niya, okay, gusto mong gumaling. Okay, dahan-dahan. Alam mo ginawa ni Jesus sa kanya? Buhatin mo ang iyong higaan. Di ba kanina, sabi niya walang bubuhat sa akin? Sabi nung may sakit? Sabi nung may kapansanan? Di ba walang bubuhat sa akin? Sabi ni Jesus, ngayon, dahil gusto mo talagang gumaling, hindi ka dapat tumuon sa fountain. Tumuon ka sa akin. Dati, ang paningin ng crippled doon sa fountain. Ngayon, yung paningin niya na alis doon sa fountain, nakatingin ngayon kay Jesus. Nakatingin siya kay Jesus. At nawala ang isipan niya doon sa fountain na 38 years nang hinintay. Saan na-focus ang kanyang paningin? Saan napihit ang kanyang paningin? Napihit ang kanyang paningin kay Jesus. At nang mapihit, biglang naagaw o ang isip at ang puso, ang paningin na tuon kay Kristo Jesus, ang utos ng Panginoong Jesus, ikaw, buhatin mo yung higaan mo. Ano ang dilema ng lalaki dati? Walang bubuhat. Pero si Jesus, inayunan ba siya? Ang sabi pa rin ni Jesus, buhatin mo ang iyong higaan. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Alam niyo po ba, itong crippled na ito ay gumaling. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Itong crippled na ito ay gumaling. Kaya nang gumaling po ito, nagkaroon po ng value, same spirit na nag-raise sa kanya. Kaya nga, what to do to make my life count? Ano bang gagawin natin to make my life count? What to do? Anong gagawin natin? Ano ang gagawin natin to make my life count? Una, position yourself for God to work through you. I-position mo ang iyong sarili para makagalaw, makakilos si Lord sa buhay mo. Paano? Present your bodies a living sacrifice. Present your bodies a living sacrifice. The word present means the act. The word present means presenting yourself to God is a choice. The word present means position yourself for blessing. Position mo. I-position mo. Alam mo ba, paano mo i-present ang iyong katawan, ang iyong sarili as a living sacrifice? Position yourself as a blessing. Huwag kang pabigat. Maging position mo. Halimbawa, kung ikaw tamad, magsipag ka na ngayon. Hello? Kung ikaw tutulog-tulog, walang gana, intentionally, kumbinsihin mo ang sarili mong makarinig. Alam niyo po ba, itong mga naririnig nyo, galing to sa Diyos. Ang mga salita ng Diyos nagpapalakas. Alam niyo po, i-present mo ang iyong sarili. Position yourself as a blessing. Position yourself for blessing. Paano ba ako makakadagdag ng value sa nanay at tatay ko? Paano ko ba mapupunuan ang kulang ng nanay at tatay ko? Paano ba yung hindi magawa ng nanay at tatay ko, ako ang gagawa? Position yourself for blessing. I-position. O diba? Kahit naman sabihin na iniwan kami, hindi pa rin yun ang mahalaga. Ang pinakamahalaga, paano ba ako na i-posisyon ni Lord para maging blessing sa nanay ko? Paano ba ako may posisyon na hindi ako pabigat? Hindi ako pahirap? Paano ba maposisyon ang sarili ko? Paano ba ako ma-i-offer? Yung bodies mo, i-offer. Present your entire person. I-present mo ang buo mong pagkatao. I-present mo yan kay Lord. Paano mo yung araw mo, the day, yung araw mo maging kakaiba sa lahat ng araw compared yesterday? Paano mo bang maging kakaiba ang yung araw compared yesterday?
Kagaya ng crippled na yon, paano maging araw niya ay maging iba? For how many years? 38 years na natingga ang buhay niya. Paano mapihit ng ibang araw naman para makakaiba ang araw niya? Alam mo, binalik pa rin siya ni Jesus, gawin mo ang dapat gawin. Huwag mo ikatwirang may kapansanan ka. Huwag mo ikatwirang may kaya, hindi mo kaya yan. No, offer yourself. Offer yourself, your whole or your entire personality. Your entire person, yung pagkatao mo. Yung pagkataong panloob, mabago yan, which is more precious in the sight of God. Sabi ng 1 Peter 3. 1 Peter chapter 3, verse 3, di ba? Yung the whole entire being, yung buong entire being mo, paano mo sinabi yan kay Lord? Lord, iyon na itong pagkatao ko. Di ba? I-present mo yan. Living sacrifice. Live for Him. God doesn't want you to die. Hindi yung mamatay ka na lang dyan, yung pangarap mo patay din. Basta lang wala lang. Buhay ka pero walang kwenta. Buhay lang, consumer. Sana hindi ganun. Consumer, ibig sabihin, palamunin. Huwag kang palamunin. Alam mo, buhay ko, palamunin na sana ako eh. Ang totoo lang. Yung naawa ako doon nung namalimos kami sa Luneta, nasabi ko sa sarili ko, ang saklap naman na buhay to. Totoo lang. Di ba? Masasabi ko kung hindi ako inalis ni Lord doon, kung hindi rin kami natuklasan ng nanay ko na sa Luneta kami dinala. Natuklasan kami ng nanay ko. Nung nakita kami ng nanay ko, iyak ng iyak ang nanay ko doon sa Luneta. Sabi sa akin, anak, di ko alam, dito kayo dinala ng papa niyo. O di ba? Sino ang nagligtas? Sino nagligtas? Sino ang ginamit? O kaya yung nanay mo, huwag niyong maliitin yan. Kahit sabihin natin, araw-araw nagtatalak yan. Magsigising na kayo! Gano'n. Hallelujah. Kahit maging speaker of the house yan, okay lang. Pag namatayan, maaalala niyo, nawala na yung salita. Kasi doon ako nagbinata ng gusto, na-enjoy ko yung pagkabinata at nakapag-asawa sa biyanan kong babae. Nako, maniwala kayo. Matindi yun. Pero nung namatay yun, lahat ng mga anak, grabe, tumino talaga. Ay hindi, matino na nung buhay pa. Kasi nagkaroon ng katinuan na dumating si Kristo Jesus sa buong sambahayan nila Pastor May. Dumating ang salita ng Diyos sa buong sambahayan. They started living for Christ. They started giving their life for Christ. Yung kanilang pagkain dati, hand to mouth lang. Ang sipag ng biyanan ko, mahirap pa rin. Isang araw nakakita ako ng pangitain sa Panginoon, ang sabi ng Diyos sa akin, yun na nga lang ang hanap buhay nila, restaurant. Sinabi ni Lord sa akin, isara mo yung restaurant nyo. Ang biyanan ko noon ayaw pa sa akin, di ba? Tapos sabihin mo, isara mo yung, sino ka ba? Ha? Wala na nga kaming kabuhayan. Ito na nga lang ang aming kabuhayan. Pero alam niyo, maniwala kayo, yung biyanan ko naniwala sa akin. Sinara talaga yung kanyang sinara yung restaurant. At nung maniwalang isara ang restaurant, dahil nakakita kami ng pangitay na mag-asawa, na gagaling talaga yan, talagang ang pagpapala niyan ay talagang sapat-sapat. Kaya yung biyanan ko, binigyan ng 17 long years, dinugtungan ang buhay ng biyanan ko. Living, present your bodies as a living sacrifice. Gawin nyo lang talaga, present your bodies as a living sacrifice. Learn to present, learn to give your life. Present your bodies as a living. Position yourself for God to work.
I-position mo yan. Huwag kang papayag na hanggang dyan ka lang. Sabi mo sa iyong katabi, pumosisyon ka na, lumugar ka na. Ilugar mo na yung lugar, sarili mo sa lugar. Alam mo ba, ilugar mo ang pinaka-the best na lugar, maglingkod ka sa Diyos. The best na lugar, paglingkuran mo si Kristo Jesus. Paglingkuran mo ang Panginoon sa pamagitan ng mga magulang mo. Paglingkuran mo ang Panginoon, alam niyo po, di mga perfect ang magulang. Pero hindi mo na mapapalitan yan dahil sila binigay sa iyo. Kahit minsan naiinis ka na sa kakulitan nila. Lakas ng tao ni Richard. Naiinis ka na sa kakulitan nila, okay lang. Alam mo bakit? Ikaw ang binubuo dyan, hindi sila. Ikaw ang sinishape ni Lord dyan, hindi sila. Ikaw ang pinoposisyon ni Lord dyan. Amen? Ikaw ang nilalagay. Letter B. Pangalawa, what to do? Paano ko ba? Anong gagawin ko para mag-iba ang araw ko? In everything you do, do it for God's pleasure. In everything you do it for God's pleasure. In everything you do. Sabi ng Exodus 19:4-6. I bore you. Basa tayo. 1, 2, 3, go. I bore you on eagle's wings and brought you to myself. You shall be a special treasure to me above all people. And you shall be to me a kingdom of priests, a holy. Now, mga kapatid, itong istorya na to ay istorya ng mga Israelita. Ang mga Israelita may 12 anak. Ang original design sa kanila ay sila ay magiging kingdom of priests. Ang original design sa kanila, sila ay magiging dakilang tagapamahayag ng kalooban ng Diyos. Ang original design sa kanila ay they are special treasure to God. Ang original hanggang ngayon, sila pa rin talaga ang original na binibigyan ng mataas na halaga ni Lord. At sila din yung God brought them to Him. Talagang sila ay mga peculiar people. Sabi ng 1 Peter, sila ay peculiar people at chosen generation. Silang mag-anak, yung 12 na ito, supposed to be, sila ang kingdom of priests. At alam niyo po, nung magkasala yan, at sabi nila, gagawin namin ang gusto ni Lord kahit anong mangyari. Pero nagawa ba nila? Hindi. Kaya yung 12 na uwi na lang sa isa, ang isang priest. Nauwi sa isa, ito yung Levitical priesthood. Ito po yung priesthood ni Aaron. Nag-iisa na lang sa 12. Nasaan ang 11? Ang 11 magtatrabaho sa bukid. Ang 11 ay gagawa sa dapat gawin. Mga kapatid, kung iyong mababantayan, to make the long story short, itong mga ito, nang dumating si Jesus, yung dati na sila ay 12 na mga lahi na pinili, mga kapatid, in everything you do, tingnan nyo to, do it for His pleasure. Bakit? Kasi yung hindi po nagawa ng 12 na ito, at sila ay sumuway, sa kanilang pagsuway, naging isa na lang ang priest. Ngayon, binalik, sabi ng Hebrews 7, binalik ang tinatawag na priesthood nito according to priesthood of Melchizedek. Kaya nga po yung God Almighty na sinasabi doon ay yung tinatawag na El Elyon, the God of Melchizedek. Ito po yung si Jesus, iisa si Melchizedek at iisa ang kwento na according to Melchizedek, ang kanyang pag-offer. Yung law ay pinalitan ng grace and mercy. Yung law according to the pattern sa panahon ni Aaronic priesthood, pinalitan ng Melchizedek priesthood. According to the pattern na yon,
ay alam niyo po ba, nakapaloob yon sa buhay ni Jesus. Kaya nga po, mga kapatid, yung law na yon binago ng Panginoon, binalik sa original. At ano yung original? Ito yung spirit-driven according to the heart of God. Kaya dito, mapapansin niyo po, nang binago ito, dahil sa kasalanan ng isang tao, ay binalik ni Lord sa kasalanan din, dahil sa pagsunod din ng isang tao, binalik ang pagpapalang ito. Kaya ngayon, imbis 12 lang ang kingdom of priests, ngayon, naging kingdom of priests lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya tayo ngayon ay mga dakilang pari. Dahil kay Kristo Jesus, tayo ngayon ay dinala balik sa Diyos. Dinala tayong mga hintil ay hindi sana kabilang sa pangako ni Abraham. Pangako ng Diyos kay Abraham. Dahil sa ating paniniwala kay Kristo Jesus, tayong lahat ngayon ay ibinalik sa Diyos. At nang ibinalik tayo, ang tawag sa atin, you are a chosen generation, a holy nation. The Lord, hallelujah, dinala tayo sa liwanag mula sa dilim para ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Kaya ikaw at ako, dati 12 lang sana ang pinili, ngayon lahat, buong mundo dahil kay Kristo Jesus, ang sino mang mananalig ay kasama sa binigyan ng halaga. Kaya I bore you on eagle's wings. Tayong lahat. Kaya in everything you do it for the glory of God. At letter C, last, make ourselves available now. Make ourselves available now. Ito yung araw. This is your day that the Lord has made. Ito yung araw. Repent, sabi doon. For the kingdom of God is at hand. The word at hand means to be near. The word at hand means to be upon you now. The word at hand means He is available now. Make yourself available. Kaya sabi ni Moses, Lord, if your presence doesn't go with us, don't bring us from here. Kung ang presensya mo, Lord, wala, wag na lang mo kaming dalhin doon. Kasi mas mahalaga ka kaysa sa amin. Mas mahalaga ka kaysa doon sa lugar na yon. Mas mahalaga ka, Lord, kaysa mga anghel na kasama namin. Kaya sabi ni Lord, talaga namang dinala ko kayo balik sa akin. Kaya sabi niya, repent. Ibig sabihin ng repent means change your heart. Change your mind. Allow God to change your very being. And it's available now. Make yourself available now. Make ourselves available now. Tayo po tumayo. Hallelujah. Alam niyo po, kauhawan natin sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo po ang buhay ko'y mabago. Tulungan niyo po ang buhay ko'y maayos. Turuan mo po ang aking mga kamay na ito ay managana. Bigyan mo ako ng lakas. Lord, kung mayroong kasalanang nakikita niyo sa buhay ko, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, Panginoon. Linisin mo ako. Hugasan mo ako, Panginoon. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Pusong dalisay ang aking nais. Pusong dalisay ang aking nais. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay
dalisay ang aking nais. Nalikayin mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y pangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Brothers and sisters, kung gusto po nating makaranas na mag-iba ang ating araw-araw na journey sa harapan ng Panginoon, tayo po'y lumapit sa ating Panginoong Hesus. Tayo po'y lumapit sa Ama na nasa langit. Tayo po'y lumapit na may pagpapakumbaba, na may pagsisisi, na may pure repentance sa harapan ng Diyos. Buksan natin ang ating puso sa Kanya at tanggapin natin siya sa oras na ito. Sumabay ka sa maiksing panalangin. Kung gusto mo na makaranas, na mag-iba ang takbo ng iyong araw, nakasama ang Panginoon. Kung gusto mo na maranasan ang isang buhay na matiwasay, lumapit ka sa Panginoon na may pananalig. At sumabay ka sa maiksing panalangin at sabihin mo, Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Isinusuko ang buhay ko. Patawarin mo po ako sa lahat kong kasalanan. Panginoong Hesus, mahabag ka sa akin. Loobin mo na ang aking buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso at inanyayahan ko na ikaw maupo sa trono ng puso ko. Ikaw na ang Panginoon. Ikaw na ang Hari. Nananalig ako na ikaw ay bugtong na anak ng Diyos. Namatay ka para sa akin. Nagbubo ka ng dugo sa krus sa Kalbaryo upang ako'y tubusin. Nananalig ako ng pagkakatlong araw, ikaw ay muling binuhay ng Diyos. Manahan ka sa puso ko, Panginoon. Pinapatawad ko na ang mga taong nagkasala sa akin. At ngayon, ikaw na ang maghari. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Salamat po. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kalayaan. Salamat. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Holy Spirit. Hallelujah. Ikaw ang maghari. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Purihin ka, Lord. Purihin ka. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ikaw ang maghari, Lord. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. I-bless mo ang iyong anak. I-bless mo ang iyong pamilya. Ipag-pray mo ngayon ang iyong pamilya. Hallelujah. 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 Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Manalangin kayo, mga tatlo-tatlo. Kung meron kang pamilya, mag-pray kayo. I-pray nyo ang inyong isa't isa. Ipag-pray nyo ang iyong kamag-anak. Ipag-pray nyo rin ang bansang Israel.
ipag-pray nyo ang nangyayari sa paligid na yung araw na ito ay araw na gagawa ang Lord ng mga himala. Araw na ito ay gagawa ang Lord ng mga kababalagan sa atin, sa ating trabaho, sa ating gawain. Kayong mag-ina, kung nandito ang iyong mga anak, i-bless mo yan, lapit kay sa Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh yes, hallelujah. Oh yes, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah.